Hello guys! Welcome. So itatanong natin ngayon, spiritual reading tayo ngayon. Sino yung nagmamasid sa'yo spiritually? Hindi halos lahat makaka-resonate dito, no? So piliin nyo na lang and comment na lang kayo kung ganito yung pakiramdam mo, okay? Give me the message. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. So, sino ba yung nagmamasid sa'yo spiritually? Sino yung nag-stalk or sino yung tumitingin? Sino nakasubaybay? Ano bang intention na to? Mabuti ba o masama? Okay? Ayan, start na tayo. Give me the message. Sino yung nagmamasid sa'yo spiritually? Lumabas agad ang 9 of Swords. Yung iba sa'yo meron kang mga iniindang karamdaman. Pwede rin hindi ka makatulog, madalas kang binabangot, or pwede rin hindi mo maintindihan bakit meron kang ganitong pakiramdam. Okay? Isa rin tong sign. Pero ganun pa man, lumabas din tong 10 of Swords, merong mabigat na energy na binabato rito. Okay? Hindi halos lahat sa part na to, Pero ganun pa man, pero kung ikaw ay may iniinda, mainam pa rin yung magpa-check up sa doktor. Pero kung maganda naman yung result, so saka ka naman magpa-check up sa albularyo. Okay? Ayan. Mainam din yung mag-cleansing para maitaboy-taboy yan. Ayan. So meron akong nakitang Gemini, Libra, and Aquarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din akong nakitang Aries, Leo, and Sagittarius dito, Ayun. So, ito lang yung nakikita ko. More fire sign, water sign, and air sign. Okay? Ayan, start na tayo. So, dito, yung overall, dahil sino yung nagmamasid, meron talagang matang nakatingin dito. Okay? Dahil lumabas yung 9 of Swords dito, so, ito rin yung isa sa malaking clue. Okay? Ito yung card ng pag-alala, lalo-lalo na sa gabi, So, may presensyang nararamdaman sa tahimik na oras. Halimbawa, sa pagtulog mo, oras ng gabi, or pwede rin kalagitnaan ng gabi, may panahon kang hindi makatulog, or merong pag-aalintana, na mabigat yung pakiramdam mo. Okay? So, may enerhiya sa paligid mo na sumusubaybay kapag ikaw ay mahina o nag-iisip mag-isa, okay? Hindi ito negatibo agad, pero sa halip ito'y para bang bantay. Yung iba sa inyo hindi halos lahat para bang bantay o tagamasid na alam kung kailan ka nagiging balisa, okay? So, madaling maramdaman sa panaginip. Yung iba sa inyo, biglang malamig na hangin, or pwede rin may intuitive flashes. So, ikaw yung nakakalam dito, kung meron kang mga ganun pakaramdaman, yung bigla kang nananaginip, hindi mo maintindihan. Pwede rin yung biglang may parang malamig na hangin, kahit pakaramdaman naman, kahit baga sarado yung mga bintana, So, dito, merong mga ganung kakaiba rito. Hindi man siya agad masama, Pwedeng, mahal mo sa buhay, na namayapa, or nagbabantay sa'yo, nakatingin, nakasubaybay, yung iba sa inyo, So, dito, nakikitaan ko rin dito yung 4 of Swords reverse. So, dito, pinapakita dito na matagal ka ng pagod, yung iba sa inyo. Lalo-lalo na sa spiritual at emotional, okay? Kaya yung nagmamasid sa'yo ay isang enerhiyang gising kapag ikaw ay nagpapahinga. Pwede isang guide na hindi ka iniwan kahit pa ikaw ay mismong sumusuko na minsan. Pwedeng father, mother, lolo, lola, kapatid, kung meron kang namayapang ganun, So, nakikita ko dito, maaari maging kaluluwa din ng isang taong umanaw na, okay? Ito na yung nakikita ko sa iba, Hindi naman halos lahat. So, dito, kumbaga siya yung kaluluwa ng taong pumanaw na mahal mo sa buhay na nag-aalala sa'yo. Okay? Lalo-lalo na kapag ikaw dito'y balisat.
at nakakaramdam ng kalungkutan sa gabi, okay? So, yung connection mo, presensya din dito ng nanggagaling sa hindi natapos na emosyon, okay? Maaaring sakit, lungkot, o pangmulila. Merong spirit na tila ba naghihintay na magpatawad or makahanap ng closure. Yung iba naman sa inyo, maaaring dati mo siyang kilala o may kinalaman sa isang past love o pamilya na hindi mo patuluyang nilalabas ang emotion mo, okay? So, dahil lumabas ang The Tower dito, naka-reverse, nakikitaan ko to yung energy na hindi destructive, kundi protective after storm. Siya yung nagmamasid para siguraduhin hindi ka bumabalik sa parehong pagkakamali o delikadong sitwasyon. Isang spirit or pwedeng tao na minsan nakita kang gumuho at ngayon ay tinitiyak niya na babangon ka ng matatag, okay? So, nakikitaan ko rin dito, yung iba naman sa iyo dahil lumabas tong justice dito, naka-upright siya. So, ito yung puso ng reading mo kasi may mata ng katotohanan dito sa justice. So, nakikitaan ko dito, merong divine justice na mangyayari dito or pwedeng ancestor na nagbabantay para mabalance ang iyong karma. Kapag may ginagawang hindi patas sa'yo, napapansin mong bumabalik sa kanila ang karma. Iyon yung sign na ang presence ay aktibo dito. So, yung justice energy dito, pwedeng nanggaling sa spirit guide mo na may pagka-archetype ng tagapagtanggol tulad ng guardian angel or guardian ancestor or pwedeng mga anghel, okay, na nagbabantay sa'yo rito. So, dahil lumabas ang Six of Wands upright dito, so, ipinapakita ito na pinagmamasdan ka hindi para hatulan ka, okay? Kundi para purihin ka dito. So, yung presence nito ay proud sa'yo sa bawat tagumpay mo kahit ba maliit lamang. So, nakikita niya kung paano mo pinipilit na bumangon kahit pagod ka na. At iyon ang dahilan kung bakit pinoprotektahan ka rito. So, dito, yung energy nito ay may pagka-sunlight vibration, mainit, maaruga, at may dignidad dito, okay? So, dito, lumabas ang Ten of Swords. Meron ditong physical and mental strain, mga sugat na tinitingnan niya, okay? So, nakikitaan ko dito, yung Ten of Swords upright. Alam ng presence na ito, yung panahon na bumigay ka o halos sumuko. Kita ka nun, okay? Kita ka niya kung paano ka nahirapan sa mga naranasan mo sa nakaraan mo, mga mabibigat na pasanin mo, okay? Siya din yung dahilan kung bakit kahit nasa mababang punto ka, may kakaibang lakas na dumarating, okay? So, madalas meron tong pinapaalala sa'yo sa pamagitan ng synchronicity. Pwedeng sa number, mga angel number, 111, 222, 333, kahit anong angel number, okay? Mapapansin mo yon. So, pwedeng parehong oras or pwedeng paulit-ulit na mga numbers or pwedeng kanta na biglang lumalabas, okay? Hindi ito paraan niyang sabing hindi pa tapos pero tumayo ka muli. Ibig sabihin, huwag kang susuko, okay? Lalo-lalo na sa panong nahihirapan ka sa sitwasyon, kumbaga, andyan siya para mag-cheer sa'yo, okay? Lumabas tong Ten of Wands upright, kumbaga, ito yung mabigat na card, eh. So, dala-dala mo yung bigat ng iba, okay? Pwedeng marami kang mga pinapasan or marami kang responsibilidad. Ito yung nagpapakita ng presence, Maaaring minsan nararamdaman mong bakit parang may nakatingin kapag pagod ako, okay? Dahil ang enerhiya nito ay nag-o-observe kung paano mo binibitbit ang mga pasanin mo. Handa siyang tumulong kung humihingi ka ng gabay, okay? So, dito, nakikitaan ko dito, nakikitaan ko dito yung Two of Wands, dito sa taas, and the Queen of Cups dito, Kumbaga, kung sino to, at kung bakit siya narito sa'yo, or bakit siya nakamasid sa'yo. So, yung presensya ng
tao na to or pwede rin kaluluwa to or yung sinabi ko nga kanina, malakas ay mahal sa buhay or pwede rin mga gabay mo, okay? Hindi ito malayo, okay? Hindi ito spirit sa kabilang dimension na hindi mo kilala. Kumbaga, itong nakamasid sa'yo, malapit din sa'yo, okay? Kundi isang kaluluwang may unfinished plans sa'yo, ganon. So, maaaring dating partner, magulang, o kakilala na gusto sanang makasama ka, pero hindi natuloy, okay? Kaya siya nananatiling nakamasid para tulungan kang magpatuloy sa mga plano niya, hindi natapos noon, okay? So, nakikitaan ko dito yung Queen of Cups, ano, naka-reverse siya. And the Judgment dito. Naka-upright siya. So, nakikitaan ko dito sa Queen of Cups, ano, ipinapakita nitong nararamdaman mo minsan yung energy niya bilang lungkot, pag-iyak, o biglaang emosyon. Hindi siya nagugulo, no? Nararamdaman mo lang emotional residue ng pagmamalasakit niya sa'yo, okay? Yung spirit nito ay maawain, maramdamin, at minsan umiiyak sa'yo, pero hindi mo naririnig, okay? So, yung higher purpose nito, no, yung kanyang kaluluwa dito sa Judgment, ano, yung bang tipo na nagmamasid siya sa'yo, gusto niyang gisingin ang tunay mong kakayahan. Ipinapaalala niya na yung bang ipinapaalala niya dito na may mas mataas kang mission. Hindi lang para magtagumpay, ano, kundi para gumaling at magpatawad. Kapag nararamdaman mong paulit-ulit ang mga patterns sa buhay mo, iyon yung calling ng presence na ito, okay? Itigil mo na yung cycle, gumising ka na. Yun yung bukang bibig niya dito. May light ka muli, okay? So, dahil lumabas ang Ten of Cups dito, naka-upright siya. So, sa huli, ano, ito yung isang benevolent spirit. Hindi siya dark watcher, siya ay protector ng iyong emotional happiness. Posibleng spirit ng ninuno na dating masayahin or energy ng isang dating mahal na gusto kang makitang may kapayapaan. Nakamasid siya hindi para kontrolin, kundi para siguraduhin na makamit mo yung kaligayahan na minsan na hindi niya naranasan. Okay? So, lumalabas dito, no, sa Queen of Wands reverse dito. Ito yung paalala. Huwag mong hayaan ang takot o pag-aalinlangan ang maging hadlang, ano? So, dito, may mga panahon na nararamdaman mong someone watching at nagiging anxious ka. Ngunit sinasabi ng card, ang tunay na panganib ay kapag hinayaan mong matakot ka sa sarili mong liwanag, okay? Excuse me. So, yung presensyang ito ay nagmamasid para itulak ang maging mas matapang, mas expressive, at mas totoo sa sarili. So, yung nagmamasid sa'yo, no, nakikitaan ko dito isang protector energy or pwede ring ancestral spirit na konektado sa yung emosyon at karma. Isang kaluluwa minsan nagmahal, nag-alaga, o nakasama mo, at ngayon ay nagsisilbing guide mo, okay? So, bakit siya nandyan sa'yo, no? So, nakikitaan ko dito, no, upang tiyaking matuto ka mula sa sakit, magpatawad ang sarili, at magtagumpay ng may balanse. So, paano mo ba nalalamang active siya, no? May kita mo yung mga pattern ng oras, 111, 222, malamig na simoy na hangin kapag malungkot ka, o biglang pakaramdam ng yung mga tipong pakaramdam mo, may kapayapaan pagkatapos ng pag-iyak. Okay? So, dito, no, ano yung gusto niyang malaman sa'yo rito? Yung bang tipo na gusto niya sabihin sa'yo na tama na ang bigat, patawarin mo na yung sarili mo. Ang guloy tapos na. Oras na para bumangon at ipagpatuloy yung liwanag mo. Okay? Ayan. Ito lang nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.